Naaresto ng mga awtoridad ang dating pulis at kanyang driver bodyguard na isinasangkot sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Cammailon. Nakita sina dating Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay sa Barangay Caloocan, Balayan sa Batangas noong September 14. Sinabi ni Police Regional Office 4A spokesperson Lieutenant Colonel Chit Adel Gawiran na nakakulong ang dalawa sa Balayan Police Station. Matatandaan na naglabas ng warrant of arrest ang Batangas City Regional Trial Court Branch 3 laban kina De Castro at Magpantay noong September 4 sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Walang inirekomenda na piyansa ang korte para sa dalawa. Iniulat na nawawala ang 26 anyos na si Cammailon, isa sa Miss Grand Philippines 2023 candidate, ng kanyang ina at kapatid na babae ilang araw matapos na bumiyahe mula sa bayan ng Tuy papunta ng Batangas City noong October 12. Batay sa reports, ang teacher model, na kinoronahan na Miss Batangas, ay huling nakita sa loob ng shopping mall bayan ng Lemery ng gabi ng October 12. Ayon sa PNP, unang inamin ni De Castro na mayroon silang relasyon ni Cammailon. Ang galing! Ang galing-galing! Basahin natin. News update. Mabilis na nakalusot sa plenaryo ng Kamara ngayong Biyernes, September 20, ang higit 2 billion na panukalang pondo ng Presidential Communications Office at attached agencies nito para sa susunod na taon. Lumahok sa deliberasyon ang opisyal ng PCO sa panguna ni Secretary Cesar Chavez. Sana all, no? Walang kahirap-hirap, walang panggigisa, walang pang-iinsulto. Diretso lusot, approved. Amazing! No? Talagang ano po ito no? Talagang tama yung sinasabi nila. Hindi talaga sila namumulitika. Oh, di ba yung ginagawa nyo sa Office of the Vice President na katangi-tangi yung espesyal na atensyon na ibinibigay nyo sa OVP, espesyal na panggigisa nyo sa Office of the Vice President, katangi-tangi. Oo, hindi yan pamumulitika. Ang tawag dyan, pangtitrip. Grabe, no? Halata mo talaga mga lods. Talagang grabe yung power tripping nila ngayon no? Sige, lubos-lubosin nyo lang yung mga pinaggagawa nyo, di ba? Ano akala nyo sa amin? Tumitingin lang, ha? Nag-o-observe din kami. Kung gisahin nyo ang OVP, pati sentimo, gusto nyong ipa-audit, di ba? Pero yung ibang mga agencies, ang bilis makalusot, hindi nyo man lang binubusisi, iba din. Inaasahan ng Department of Agriculture ng makakapagbenta na ng 29 pesos hanggang 32 pesos kada kilo na bigas pagsapit ng 2028. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., kung mangyayari yan, pwede raw isunod na target ang 25 pesos kada kilo o mas mura pang bigas. Pero posible naman daw talaga, pero sa 2028 Hay! Okay na, nakamove on na kami. Diyos ka, nakamove on na kami sa 20 pesos. Diba? Tapos, sinasabi nyo na naman yan, 29. Tapos, posible yung 25. Okay na, nakamove on na kami. Ay, naku. Papaasahin nyo pa kami. Sa 2028 pa talaga. Ano yan? Gagamitin nyo yan sa election? Sas, yung mga trip nyo talaga no? Bakit sa 2028 pa? Kakasimula pa lang ng administrasyon nung tumungtong sa pwesto si PBBM. Sinabi nyo na yan. Palapit na tayo sa pangarap natin at 20 per kilo. Sinabi nyo na yan. Diba? Tapos ngayon, 2024 na. Tapos sabi nyo na naman, sa 2028, alam nyo, nag-move on na kami. Nag-gets na namin, mahirap talagang i-achieve yan. Kaya wag nyo nang wag nyo na kasing bigyan pa ng false hope ang mga Pilipino.
Ha? Accepted na ng mga Pilipino yan. Tapos, sasabihin nyo na naman na possible sa 2028. Siyempre po, especially kapag na-atake po as speaker, siya po ang padre de pamilya namin. He Ay, takes care sana of all. us. We need to also take care of him. So, dun din po Ayun, lumabas na. Lumabas na ang totoo. They are not serving the Filipino people. They are serving their father. They are serving the King of Crocs. Bistado no? Grabe, sobrang nakakaawa itong Pilipinas. Kasi yung mga politiko, instead na mag-focus silang tulungan ang mga Pilipino, 'di ba? Saan sila nakapokus ngayon? 'Di ba? Saan yung kanilang energy? Sa pagprotekta sa kanilang ama na si Romualdez. Unbelievable talaga mga lods. Sa administrasyon lang na to, nagkakaganyan ang House of Representatives. Pansinin nyo mga lods, sa administrasyon lang na to, nagkakaroon ng, di ba, ang gulo-gulo. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang mandato nila. Di ba? Ngayon ka lang, no? Ngayon lang sa panahon ngayon, na yung House of Representatives, para na silang naging korte. Di ba? Hawak na nila lahat. Hawak na nila sa kanilang mga kamay. Pati DSWD. Pati, di ba? Pati yung mga paayuda. Pati, di ba kung titingnan mo parang grabe. Tapos, lahat ng mga buhaya, may spotlight. Lahat sila nagsasalita. Di ba parang, anong nangyari sa inyo? Persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Sige, drama pa. At mananaig ang katotohanan. Oo. At Ayan na, nagsibalikan na mga drug lords. Mga taga Iloilo, mga Lodi Cakes kong Iloilo at mga kababayan kong Ilonggo, kayo mismo ang huhusga kung totoo ba yung mga pinagsasasabi, di ba? Niyang mabilog na yan. Kasi, sa totoo lang, alam ng mga taga Iloilo kung talagang drug lord yang si Mabilog. And parang ang dami kong nakikita mga taga Iloilo na parang kino-confirm nila na drug lord talaga yang si Mabilog. Pero ngayon kasi, no, mga lords, amazing kasi safe na kasi sila ngayon eh. Diba? Safe na ngayon yung mga drug lords, yung mga gumagamit ng droga, yung mga nagtutulak ng droga. They are now safe. Wow, no? Grabe. Mr. Chairman, Mr. the indulgence of Mr. Chairman. I move to cite Alice Go in contempt Oh, in violation of our Section 11, Paragraph C. oh. So move, Mr. Chairman. Okay, there's a motion to cite Alice Go, aka Go Waping, in contempt for violating Section 11, Paragraph Paduano. C of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman, Alice Go, aka Go Waping is cited in contempt. Anong pinagsasabi ni Paduano nung simula? Mr. Chairman. Contempt na naman. House of Contempts talaga. Ewan ko lang mga Diyos ko, ako lang ang nakakapansin. Sa ginagawa nila ngayong hearing, parang wala namang, ano bang nahihita nila dyan? Diba? Ayaw din namang sumagot nila Alice. Diba? Parang, sobrang as in, no?
nakakatawa na talaga sila kasi tapos lahat pa ng mga pinagdadadala nila dyan, pinagdadadakip nila, pinagkukulong nila, pinagkukontempt nila. Parang hindi mo na mawari kung tama pa ba yung mga ginagawa nila o parang ginagawa na lang talaga nilang, ewan ko, even ako, sa totoo lang, nalilito na ako sa mga pinaggagawa nila. Parang, ano pa sila di ba? Parang magaling pa sila sa Supreme Court no? Sobra talagang nakakatawa. Alam nyo, ako mga lords, gusto ko rin na lumabas kung ano talaga ang totoo at katotohanan. Diba? Pero sa nangyayari kasi ngayon, masyado ng full of drama, na hindi naman nila nakukuha yung kung ano yung mga impormasyon na dapat nilang makuha. Diba? Parang ginagawa na lang nila yung teleserye. No? And sa totoo lang, nakakaumay na. Sa simula, di ba? Parang hook na hook ka pa kasi, nadakip si Alice Guo. Pero habang tumatagal, parang paulit-ulit. Di ba? Kumaga, nyo na lang siguro yan sa korte. Di ba? Kasi nagkakandaleche-leche na Di ba? Tapos kayong mga buhaya kayo, mag-focus kayo, gumawa kayo ng batas. Focus na lang kayo sa kamera. Diba? Kumbaga, focus kayo sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Diyos ko. Everyday na lang. Alice Guo. Diba? Everyday na lang. Diba? Actually, after nyan, kibuloy na naman yan. Diba? Diyos ko. Diba? Sayang ang oras, sayang ang pera ng taong bayan sa mga walang kakwenta-kwenta. Tapos itong mga kongresista pa, akala mo talaga kung sino. Akala mo talaga hawak nila ang batas, Diyos ko.